Ang kasaysayan ng industriya ng libangan sa Pilipinas ay hindi magiging kumpleto kung hindi babanggitin ang mga pamanang iniwan ng mga pasyalan na nagbigay ng saya sa maraming henerasyon ng mga mamamayan. Noong mga huling bahagi ng dekada 80 at kabuuan ng dekada 90, naging sentro ng atraksyon ng isang sikat na pasyalan na nakaukit na sa kultural na alaala ng maraming pamilya. Ito ay walang iba kundi ang tanyag na Boom Carnival na naging simbolo ng makulay na gabi, kultura ng pamilyang Pilipino at tradisyon ng Pasko sa Kalakhang, Maynila. Ang pag-usbong ng ganitong uri ng pasyalan na nagpakita ng mataas na antas ng pangailangan ng publiko para sa murang libangan na madaling marating at bukas para sa lahat ng uri ng mamamayan sa lipunan. Ang Boom Carnival ay formal na binuksan sa publiko noong taong 1989. Ang pagpapasimula ng proyektong ito ay pinangunahan ng isang kilalang korporasyon sa bansa na may malawak na karanasan sa pag-oorganisa ng malalaking mga kaganapan, trade fair at mga eksibisyon. Ang kumpanyang ito ay ang Philippine Exhibits and Theme Parks Corporation o mas kilala sa tawagang PETCO. Sa ilalim ng pamamahala ng PETCO, binuo ang konsepto ng isang karnabal na tutugon sa pananabik ng mga Pilipino para sa mga kakaibang atraksyon tuwing darating ang huling bahagi ng taon. Ang mga opisyal, maperang namumuhunan at mga tagapamahala ng PETCO ang nagsilbing utak at tuli na may-ari ng operasyon na nasabing pasyalan. Sila ang nagdala ng mga makabagong makinarya, kagamitang panlibangan at mga banyagang konsepto upang itatag sa isang malawak na lupain na madaling mapupuntahan ng mga tao mula sa iba't ibang lungsod. Ang estratehikong pagpaplano ng korporasyon ay nagbigay daan upang maging isang higanteng institusyon ang karnabal sa loob ng maikling panahon lamang. Matatagpuan ang malawak na lupain ng Boom Carnival sa lungsod ng Pasay, partikular sa loob ng Cultural Center of the Philippines o CCP Complex. Ang lokasyong ito ay katabi lamang ng Rojas Boulevard at malapit sa gilid ng Manila Bay, na isang tanyag na pasyalan na noon pa man para sa mga pamilyang nagbibisikleta at nagpipiknik. Ang lupang kinatayuan ng karnabal ay nirentahan ng PETCO mula sa pamahalaan at sa mga ahensyang namamahala sa CCP Complex upang gawing pansamantalang sentro ng kasiyahan. Dahil sa kalapitan nito sa mga pangunahing daanan, transportasyon at iba pang mga pangkulturang gusali tulad ng Philippine International Convention Center at Folk Arts Theater, mabilis itong naging paboritong destinasyon ng masa. Ang lokasyon ay may napakalaking bentahe dahil ang sariwang hangin mula sa dagat at ang malawak na paradahan ay nagbigay ng sapat na espasyo para sa libu-libong mga bisita na dumarag sa gabi-gabi. Ang pagpili sa lugar na ito ay naging susi upang makatayo ng mga dambuhalang rides na nakikita kahit mula sa malalayong bahagi ng lungsod. Ang schedule ng operasyon ng Boom Carnival ay sadyang idinisenyo upang maging isang seasonal o pamanahunang atraksyon na nagbubukas lamang sa mga huling bahagi ng taon. Karaniwang nagsisimula ang operasyon nito sa buwan ng Nobyembre kung kailan nagsisimula ng maramdaman ang simoy ng Pasko sa Pilipinas at nagpapatuloy hanggang sa buwan ng Enero ng susunod na taon. Ang ganitong sistema ay hango sa tradisyonal na konsepto ng mga pista ng bayan kung kailan dumaragsa ang mga panandaliang perya sa mga lalawigan. Subalit din nila ito ng PETCO sa isang mas mataas, mas moderno at mas malaking antas na angkop para sa mga naninirahan sa urbanisadong lugar. Sa pagbubukas ng pintuan nito tuwing sasapit ang alas 4 ng hapon hanggang madaling araw, ang buong komplikado ay napupuno ng mga makukulay na ilaw, malalakas na tugtugin at mga hiyaw ng kagalakan sa mga sumasakay sa mga matitinding rides. Ang pamanahong katangian nito ang lalong nagpataas sa pananabik ng publiko dahil batid nila na may takdang panahon lamang operasyon nito sa bawat taon. Maraming malalim na dahilan kung bakit sadyang minahalat dinagsa ng mga mamamayang Pilipino ang Boom Carnival noong panahon ng katanyagan nito. Ang karnabal ay nag-alok ng mga makabagong atraksyon na hindi pa karaniwang nakikita sa bansa noong mga panahong iyon tulad ng dambuhalang Ferris wheel na nagbibigay ng magandang tanawin ng Manila Bay at ng buong syudad sa gabi. Tampok din dito ang roller coaster na tinatawag na Ring of Fire o Boomerang na nagdulot ng labis na takot at pananabik sa mga kabataan. Bukod sa mga rides, kinagiliwan din ng mga tao ang mga booth ng laro o parlor games kung saan maaaring manalo ng mga malalaking oso at iba pang laruan sa pamamagitan ng pagbato ng bola o pag-asinta ng mga targets. Isang natatanging atraksyon na hindi malilimutan ng mga batang lumaki sa dekada 90 ay ang pagpapakita ng kakaibang panoorin, tulad ng tinaguriang hologram dwarf o duwende sa loob ng banga na gumagamit ng simpleng optical illusion upang mangaliw ng mga mausisang manonood. Ang abot kayang halaga ng tiket sa pagpasok at ang malayang pagpili ng mga rides na sasakyan ay nagbigay daan upang ang kahit na karaniwang manggagawa ay makapagdala ng kanyang buong pamilya ng hindi mabigat sa bulsa. Bukod sa mga pisikal na atraksyon, ang tunay na lakas ng Boom Carnival ay nag-ugat sa kakayahan nitong maging bahagi ng tradisyong pampamilya at panlipunan ng mga Pilipino. Noong mga panahong wala pang mga dambuhalang mall na may mga air-conditioned indoor theme park, ang karnabal sa CCP Complex ang nagsisilbing pangunahing takbuhan ng mga tao pagkatapos ng simbang gabi o kapag sumapit ng mismong araw ng Pasko. Ito ay naging pambansang simbolo ng pagdiriwang kung kailan ng mga balikbayan,
mga kamag-anak mula sa mga probinsya at mga magkakaibigan na nagtitipon-tipon upang magbahagi na ng saya. Ang amoy ng mga inihaw na pagkain, popcorn at bulak na candy na humahalo sa simoy ng hangin mula sa dagat ay lumikha ng isang natatanging kapaligiran na nagpatingkad sa diwa ng Kapaskuhan. Ang karanasang magsama-samang matakot sa ghost train o magkatawanan sa bumper cars ay nag-iwan ng mga pangmatagalang alaala na naging bahagi na ng kwentong buhay ng isang buong henerasyon. Ang karnabal ay hindi lamang naging isang simpleng negosyo kundi isang panlipo ng espasyo kung kailan pantay-pantay ang lahat sa paghaharap ng kaligayahan. Sa kabila ng tagumpay at ligaya na idinulot nito, ang kasaysayan ng Boom na Boom Carnival ay nabalot din ng iba't ibang kontrobersya, legal na usapin at mga suliranin ng pamamahala. Isa sa mga pangunahing isyu na hinarap ng PEDCO bilang tagapamahala ay ang matinding pakikipagtalo sa pamahalang lokal ng lungsod ng Pasay hinggil sa usapin ng buwis. Ayon sa mga opisyal na ulat, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan ukol sa amusement tax na dapat bayaran ng karnabal mula sa milyong-milyong kinikita nito bawat panahon ng operasyon. Ang lokal na pamahalaan ay nagbanta ng ilang beses na ipapasara o hindi bibigyan ng permiso ang pasyalan kung hindi nito babayaran ng mga itinakdang obligasyon sa pananalapi. Ang usaping ito ay tumagal ng ilang taon at nagdulot ng negatibong publisidad sa pahayagan na nagpakita ng lamat sa relasyon ng mga pribadong namumuhunan at ng mga lokal na otoridad. Bukod dito, nagkaroon din ng mga reklamong ibang mga residente at motorista ukol sa matinding pagsisikip ng trapiko sa Rojas Boulevard tuwing gabi ng operasyon dahil sa kawalan ng sapat na traffic management plan. Ang higit na nagpababa sa tiwala ng publiko sa Boom na Boom Carnival ay ang mga seri ng mga aksidente at trahedya na naganap sa loob ng pasyalan sa iba't ibang pagkakataon. Bilang isang pamanahunang karnabal, ang mga rides ay madalas na binabaklas, ibinabiyahe at muling itinatayo sa loob lamang ng maikling panahon na ayon sa mga kritiko ay nagdulot ng panghihina sa integridad ng mga strukturang bakal. May mga ulat ng mga mekanikal na aberya kung kailan ang ilang rides tulad ng roller coaster at Ferris wheel ay biglang humihinto sa gitna ng operasyon na nag-iiwan sa mga pasahero na nakabitin sa itaas ng ilang oras sa takot at panganib. Bagamat walang malawakang dokumentasyon ng malalaking bilang ng nasawi na nailathala sa mga pangunahing pahayagan, ang mga maliliit na insidente ng pagkasugat ng mga bata dahil sa maluwag na seatbelt at ang takot na dulot ng kawalan ng maayos na maintenance ay unti-unting kumalat sa pamamagitan ng word of mouth ng mga mamamayan. Ang mga balitang ito ay nagbuo ng pangamba sa mga magulang na naging mapanuri sa kaligtasan ng kanilang mga anak habang sumasakay sa mga matitinding atraksyon. Ang unti-unting pagbagsak at tuluyang pagkawala ng Boom na Boom Carnival ay nagsimula noong kalagitnaan ng dekada 90. Ang huling regular na taon ng operasyon nito sa ilalim ng orihinal na konsepto ay naganap noong taong 1994. Pagkatapos ng panahong ito, ang parke ay hindi na muling nagbukas sa parehong antas ng kasikatan dahil sa pagpasok ng mga bago at mas modernong katunggali sa merkado. Ang pagbubukas ng Star City na matatagpuan din sa loob ng CCP Complex at ang pagtatatag ng Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna noong 19 ng Oktubre 1995 ay naghatid ng permanenteng operasyon at mas ligtas na mga banyagang rides. Ang mga tao ay nagsimula ng maghanap ng mga pasyalan na bukas sa buong taon, may mas mataas na pamantayan ng kaligtasan at hindi umaasa lamang sa pamanahunang operasyon tuwing Pasko. Ang pagsulpot ng mga dambuhalang shopping mall na may sariling mga sinehan, air-conditioned na mga rides at iba pang mga libangan ay unti-unti ring umagaw ng atensyon ng masa na mas ninais ang malamig at ligtas na kapaligiran. Noong maagang bahagi ng dekada 2000, partikular noong taong 2003, nagkaroon ng huling pagsisikap na muling buhay ng nasabing lupain sa pamamagitan ng isang rebrand o pagbabago ng pangalan. Ang lugar ay ginawang isang mixed-use development at binuksan muli sa ilalim ng bagong pangalan na Boomland Amusement Park. Sa ilalim ng bagong pamamahalang ito, nagtayo ng isang professional na kart track na tinawag na Boomland Kart Track upang makaakit ng mga mahilig sa karera ng sasakyan at mga bagong uri ng libangan. Nagpatuloy ang pamanahong operasyon ng mga ride sa loob ng ilang taon, kabilang ang kanilang huling sikat na panahon mula taong 2004 hanggang 2005. Subalit, hindi na muling nakuha ng parke ang lumang sigla at mahika ng natinangkilik ng mga Pilipino noong dekada 90 at sa tindi ng kompetisyon at kakulangan sa mga bagong pamumuhunan. Pagsapit ng taong 2007, opisyal na idineklara ang defunct o tuloy ng sarado at hindi na nagpapatakbo ng anumang kagamitang panlibangan ng Boom na Boom. Ang pagwawakas ng operasyon ng Boom na Boom Carnival ay nag-iwan ng isang malalim na aral ukol sa pabago-bagong kalikasan ng industriya ng libang at ng panlasa ng publikong Pilipino. Ang lupay na dating pinagpuno ng milyong-milyong tawanan, sigawan at liwanag ay tuloy ng binuwag upang bigyan daan ng mga bagong gusali, kalsada at mga komersyal na establishmento sa loob ng lungsod ng Pasay. Bagamat wala ng mga pisikal na struktura, ang panahon ng karnabal ay nananatiling buhay sa puso ng mga naging kabataan at magulang na nakaranas ng tunay na ligaya sa ilalim ng mga makukulay nitong ilaw. Ang kasaysayan nito ay patunay ng isang simpleng pasyalan ay maaaring maging isang malaking bahagi ng pambansang kultura kapag ito ay tumugon sa pangailangan ng tao para sa ugnayan at kasiyahan.
Ang alaala ng natatanging karnabal na ito ay magpapatuloy bilang isa sa mga pinakamakulay na kabanata sa kasaysayan ng modernong libangan sa Pilipinas.